Good morning everyone, my name is Christian B. Celso and babahagi ko ang mga bagay na natutunan ko sa panonood ng General Luna, the movie. So, one of my favorite line in the movie was when General Luna said to his soldier that they're fighting not for themselves but they're fighting for their nation. So, lumalaban sila hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang bayan. And that line shows General Luna's dedication to fight for his nation at yung pagmamahal niya sa kanyang bayan o sa Pilipinas. At ang nakikita kong totoong kalaban sa movie is ang ating mga sarili, dahil based sa sinabi ni General Luna, may pinakamabigat tayong kalaban may pinakamabigat tayong kalaban at hindi ang Amerikano kundi ang ating mga sarili. So based doon, ang ating mga sarili is ang totoong kalaban. Ito'y dahil sa panloob natin na aspeto. Dahil kung wala tayong pagkakaisa sa bawat isa at kung may korupsyon na nagaganap at wala tayong disiplina sa ating mga sarili at hindi tayo nagkakaisa sa isang grupo at tayo ay nag-aaway-aaway, hindi natin pagtatagumpayan ang revolution, or hindi iyon ang isa ang aspeto na naghumadlang para maging tagumpay ang revolusyon. At yun din yung mga aspeto na maaring makasira sa mga plano ng mga Pilipino. At nagsimula ang hidwaan or hindi pagkakaunawaan ng mga opisyales ay dahil sila ay may kanya-kanyang pananaw o paraan kung paano makipaglaban sa Espanyol, mga strategies kung paano sila makikipaglaban, paano nila haharapin ang mga Espanyol. At kaya dun, dahil hindi sila nagkaunawaan, hindi sila nagkaroon ng magandang komunikasyon sa bawat isa, nagkaroon sila ng tensyon sa bawat grupo, bawat isa, kaya hindi sila nagkaunawaan at nagkaroon ng alitan. At ang pang-apat na katanungan is kung ako ang magiging Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng Americanization, is ang gagawin ko lang is ang pagkikipag-usap ng maayos, dahil naniniwala ko na kapag nakipag-usap ka ng maayos, magagawan mo ito ng paraan at susolusyonan. So makikipag-usap ako sa aking or sa mga leader ng American or sa president nila, ay pag-usap ako ng maayos at gagawa ng solusyon ang bagay at problema. At kung hindi ito maging maganda or hindi maging maganda ang kalabasan ng pag-uusap, ihahanda ko ang hukbong militar, palalakasin ng mga ang militar at mga hukbo ay paghahandain para protektahan ang ating bansa sa mga mapanakop at mapang-aping mga dayuhan. At aking pagtutuunan ng pansin ang edukasyon upang magkaroon ng mga mamamayang Pilipino ng sapat na kaalaman o sapat na knowledge para tayo ay hindi maging mangmang at hindi magmukhang mangmang sa mata ng ibang
tao at mga dayuhan, at aking ipagpapatuloy ang kultura na nasimulan ng ating mga ninuno, at aking ipapahayag sa mga mamamayan ng Pilipino ang pagkakaisa. Dapat tayo may karoon ng pagkakaisa at maging isa sa opinion o isang layunin na maging matagumpay ang mga plano. Dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. Isang layunin lamang ang ating pagkasunduan upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa at maging matagumpay ang mga plano. At ang natutunan ko sa panonood ng General Luna is ang pagkakaisa. Dapat tayo ay may pagkakaisa sa isang bansa upang tayo ay mamuhay ng tahimik at tayo ay magkaroon ng bansa na naayon sa bansa na dapat na pinapangarap ng lahat. At marami akong nalaman tungkol sa Philippine history, sa kasaysayan ng Pilipinas, at sa kabayanihan ng ating mga bayani na si General Luna sa kanyang mga ginawa para sa ating Pilipinas, sa ating bansa. At natutunan ko rin yung pagdisiplina sa sarili. Dapat tayo ay may disiplina sa ating mga sarili upang mapagtagumpayan natin o makatuparan natin ang ating mga plano, at maging focus lang tayo sa layunin na ating ginagawa. Yun lamang po. Maraming salamat.